Jessica's POV. Pagbalik sa kasalukuyan. Jessica, anak. Ilang beses siyang napakurap at saka palang lumingon sa mama niya na mukhang kanina pa siya tinatawag. Narito na tayo kanina pa. Mukha yata napagod ka sa biyahe. Nginitian niya lang ang mama niya bago bumaba ng sasakyan. Ngunit gano'n na lang ang pagtataka niya na ibang buhay ang bumungad sa kanya. Isang modern American style 2-story house ang nasa harapan niya ngayon. Malayong malayo sa bungalow nila na ahas na lang ang kulang gubat na. Ma, kaninong bahay to? Nasaan tayo? Sunod-sunod at nagtatakang tanong niya sa kanyang ina. Bahay namin ni Tito Roger Morito sa San Antonio. Nakangiting sagot naman ito at saka siya hinawakan sa magkabilang balikat. Bahay mo na rin, my dear? Ganon ba kayaman ng Tito Roger niya? Hindi kasi siya nagkaroon ng pagkakataon noon na kilalanin to dahil nakafocus siya sa isang dumi. Tao. Ngayong gabi lang ako makakatulog dito, ma. Pero bukas uwi ako sa bahay. Anak, kasi agap naman ito sa kanya at saka yumuko. May nakabili na yata ng dati nating bahay sa Santa Maria noon. Mahinang saad pa nito na kinalaki ng mga mata niya. What? Binenta niyong bahay natin, ma? Hindi, pero nakasangla kasi yung dati, lalo na noong pumanaw ang papa mo at bigla kang nawala. Napabuntong hininga na lamang siya. Ano pa nga bang magagawa niya kundi bisitahin ang dati nilang bahay? At kung meron mang nakabili nun, edi bibilhin niya na lang ulit. Napakaraming masasaya at malulungkot na memories sa bahay nilang iyon. Kaya naman gusto niya sanang doon pa rin umuwi ngayong nasa Pilipinas na siya ulit. Hindi pa rin ako makapaniwalang narito ka na ulit, Jessica. Ilang taon kang nawala nang hindi ko man lang alam kung anong dahilan at kung saan ka nagpunta. Mahabang lahad ng mama niya. Ano bang nangyari, anak? Kamusta ka na ba? Sunod-sunod pa nitong tanong sa kanya. Mahabang kwento, ma. Pero ang mahalaga, nandito na ako ulit. Hinawakan nito ang kamay niya at hinila na siya papunta sa loob ng bahay. Sinamahan din siya ng mama niya sa silid na gagamitin niya habang naroon siya. Pero bukas na bukas din uuwi siya sa dati nilang bahay. Susubukan niyang kausapin na nakabili sa luma nilang bahay upang maibalik yon sa kanila. Naku, Ma'am Judy, siya po ba si Jessica? Yung anak mo po na lagi mong kinukwento? Tanong ng babaeng mas bata lang siguro sa kanya ng 3 o 4 na taon. Tumango ang mama niya at ngumiti. Oo, siya nga. Naku, Ate Jessica, napakaganda mo naman. Ngiting-ngiting puri nito sa kanya. Halos mapunit na nga ang bibig nito sa kakangiti. Ako nga pala si Samantha, si Mang for short. Anak ako ng dating mayordomo ni na Sir Roger. Nginitian niya lang to at saka nakipagkamay. Sa totoo lang, wala na siyang time para makipagtsikahan pa kay si Mang. Pagod siya at gusto niya magpahinga. Kaya naman nagpaalam na rin siya kaagad sa mama niya at kay si Mang na mukhang gagawin siyang pulutan. Jessica, my dear, kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi. Just call my name, Ate Jessica. Tatakbo ka dito sa kwarto mo. Nanginginig pa. Agap naman ni si Mang na tinangoan niya na lamang. Bukas na lang ulit. Magpapahinga na muna ako. Sinara niya ang pinto at kaagad na nagtanggal ang damit. Tanging pangloob niya lang iniwan niya at saka kinalkal ang gamot niya sa loob ng kanyang bag. Pagkainom niya ng gamot, ini-off niya ang ilaw at kaagad na rin siyang nag-dive sa kama. At sa wakas, sa halos 6 na taong nakalipas na wala siya, ngayon niya lang ulit naramdaman ang tunay na pahinga. Sa kabilang banda, Santa Maria. Nang may abot niya ang bayad sa tsoper ng jeep, kagad siya naglagay ng wireless earpods sa kanyang tenga. Nababagot siya nung araw na yun dahil sa totoo lang, wala naman siyang babalikan sa lugar na yon. Sa San Antonio na nakatira ang mama niya kasama ang Tito Roger niya. Ilang buwan na lang din ang bibilangin lalabas na ang kapatid niya. Magkakaroon na ng buo at masayang pamilya ang mama niya. Tulad ng matagal niya ng hinahangad para dito. Tiyak niyang magiging maganda rin ang buhay na magiging kapatid niya dahil may kikilalanin tong ama at sigurado siya, mamahalin siya ng mga ito. Miss, Santa Maria na. Hindi niya masyadong narinig ang sinabi ng babaeng katabi niya dahil sa lakas na music na pinakikinggan niya. Ini-off na muna niya ang cellphone niya tsaka sumilip sa bintana. Lumampas siya ng kaunti pero kaya niya naman maglakad pabalik. Pumara siya at nagpasalamat sa babaeng lumalapit sa kanya tsaka tuluyan na ang bumaba. Isang kantong layo mula sa arko ng Santa Maria, lumampas kasi siya. Nang akmang lalakad na siya pabalik ay nakita niya ang mga tricycle na nakapila sa malapit sa waiting shed. Tinaas niya ang kamay niya at hinintay na lumapit ang tricycle na nakapila sa unahan. Mabilis pa sa 4:00 na pinandar naman ng driver ang tricycle at tuminto sa tabi niya. Saan ka, Miss Beautiful? Nakangiting tanong nito.
Bagamat may edad na at naglulumahid sa pawis ang noo at balikat, malinis pa rin naman tong tingnan. Slide! Magsaysay ho. Tumuloy siya agad sa loob ng tricycle at umupo. Ilang taon na rin siyang di nakakasakay ng tricycle. Pakiramdam niya tuloy bago ang lahat sa kanya ng mga oras na yun. Ilang minuto lang ang naging biyahe at inihinto na ng driver sa tapat mismo ng La Brisa. Ilang taon na nga ba? Tagal niya na rin di nakatungtong sa lugar na yon, sa lugar na maharot niyang kaibigan na si Francis. At dahil wala namang guard na nagbabantay, tuloy-tuloy na siyang pumasok sa subdivision. Nang bumungad sa kanyang kulay silver na stainless gate, eksperto siyang nag-over the bakod. Marunong siyang umakyat ng pader. Kahit nga bahay kaya ng akitin dahil nung nasa Sicily siya, nag-enroll siya sa isang martial arts club doon. Hindi niya lang akalain na magagamit niya pala ngayon ang pinag-aralan niyang pang-akit bahay gang. Tahimik naman ang paligid, malinis at awa ni Lord, walang aso si Francis. Bukas din ang main door ng bahay ng mga to, kaya maliksi na siyang pumasok doon. Saulado pa niya ang bahay ng kaibigan at kalkulado rin bawat kilos ng mga kasambahay ng mga to. Kaya na mapansin niyang nasa kusinang dalawang kasambahay, mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto ni Francis sa second floor. Napakadaling pasukin ang bahay ni Kalbo. Kung magnanakaw lang siya malamang, malilimas niyang lahat ng laman ng bahay ng mga to. Nang akmang pipihitin niya ng seredura ng pinto sa kwarto ni Francis, bigla yung bumukas, bumungad sa kanya kalbo niyang kaibigan. Napakalawak ng ngiti nito habang hawak pa rin ang seredura ng pinto at nakaharap sa kanya. Wala tong suot na pang itaas, tanging boxer lamang suot sa ibaba. Kitang-kita niya rin ang usbong ng gitna nito na malamang marami ng nasirang perlas ng silanganan. Hapon na, pero nakasarado pa rin si Junjun. Ops! Kinaltukan ni Francis ang noon niya dahilan upang simangutan niya ito. Tingin sa taas. Baka isipin kong manghang-mangha ka sa abs ko kahit talata naman. Kagad din siyang hinila nito at niyakap ng mahigpit. Pero ang pesting lalaki, sa kilikilin to'y siniksik ang mukha niya. Peste kang kalbo? Pinagkukurot niya ang abs nitong pinagmamalaki nito. Abs na bubot? Ang baho ng kilikili mo. Malakas na tawa lang ang naging sagot nito, saka siya binalya sa kama. Napamura na lang siya sa kanyang isip dahil sa buwisit. Hindi naman resting ang pinunta niya rito sa bahay ng kaibigan. Pero mukhang balak niya to siyang balian ni Francis ng buto. Pwede ka namang pumasok sa gate nang walang nakakakita. Nag-over the bakod ka pa talaga. Pero dahil hindi ka nasugatan, nakakabak ka ng maayos at nakapasok sa loob ng bahay namin nang walang nakakapansin. Bibigyan kita ng 7 puntos. Sinabunutan niya to at saka bumalikwas ng bangon sa kama. Mabuti na lang talaga at mabuhok na ngayon ang taas ng noon nito. Sira ka? Paano mo nalaman na nag-over the bakod ako? Nagtatakang tanong niya. Tinuro naman ito ang 3 monitor na naka-attach sa dingding ng kwarto nito. May CCTV pa lang buong bahay nila Kalbo at ganyan lang napagtanto. So, pinanood mo lang ako? Nakangising tumango itong parang proud na proud pa at nahuli siya sa akto. Simula nung para kang magnanakaw na nagmamatsyag sa gate namin hanggang sa akmang pagbukas mo sa pinto ng kwarto ko. Good job, my sweet. Eksahiradang sambit nito na kinailing niya na lamang. Tumayo siya mula sa kama at inilahad ang kanang kamay niya kay Francis. Halika na, itatanan na kita. Peste naman, Jess. Huwag mo ko niloloko ng ganyan. Marupok ako. Muli niya tong sinabunutan na kinatawa naman ito ng malakas. Ano? Bakit ka ba nandito? Papasama ako sa'yo. Aniya na nakanguso, tsaka parang bata na nagsumbong. May bumili na raw kasi ng bahay namin sa Santa Maria. Sabi ni Mama, samahan mo ako. Hanapin natin yung bumili tapos tambangan na rin natin kung di siya papayag. Nabilin ko ulit sa kanya ang bahay namin. Wow, lupit mo, Erp. Mayaman ka na? Di euro na yata ang kaibigan ko Pangaasar nito sa kanya. Oo, mayaman na ako. Kayang-kaya ko nang bilhin pati yata at tay at abdo mo. Tumayo na rin si Francis at kumuha ng damit sa closet nito. Aminado siyang lalong gumanda ang hubog ng katawan ng kaibigan. Ang ganda nga rin ang pang-upo ng bugok. Pero ang ipinagtataka niya, bakit wala pa ring jowa ang Kalbo? Wala sigurong magkamali sa maharot na to. Nang makapagdamit na ito, inakbayan siya nito. Sa kanya niyayang umakyat sa rooftop ng bahay ng mga ito. Sinabihan din muna nitong isa sa mga kasambahay nito na dalhan sila ng merienda sa rooftop. Hanggang ngayon, natutuwa pa rin siya at di pa rin nagbabago ang samahan nila ni Francis.
Kahit na nga ba marami nang naging pagbabago sa kanilang dalawa, lalo na sa kanya. Mag-aalas 3 na ng hapon kaya naman di na ganun kasakit sa balat ng sikat ng araw. Isa pa mahangin sa rooftop ng bahay ng kaibigan. Marahan siyang pumikit at pinuno ng hangin ng kanyang dibdib. Sa tagal ng panahon na tila wala siyang kalayaan, ngayon damang-dama niya na ulit ang kaginhawaan sa kanyang puso. Ano talagang nangyari sa iyo, Jess? Maya-maya itanong nito sa kanya, na magmulat siya na mata at nasalo niya ang malamlam nitong mata na nakatitig sa kanya. Hinawakan din itong kamay niya. Pinagsalikop ang palad nilang dalawa at sa namimigat na puso, kinuwento niyang lahat. Lahat-lahat mula umpisa hanggang sa huli na tayong alam lang nito. Marami siyang pinagdaanan sa nakalipas na 6 na taon. Simula nang kunin siya ng mga armadong lalaki na pumaslang din sa Ate Rose at Papa niya. Sa sobrang dami, sakit at hirap, minsan nga naisip niyang tapusin ang lahat, na sumuko na lang sa buhay. Ilang beses siya nawalan ng pag-asa at nagtangkang tumigil na. Ayaw niya nang mabuhay pa, but then, Francis found her. Nagkaroon siya ulit ng dahilan upang magpatuloy. Nang lingunin siya ni Francis, nagulat pa siya na makita niyang may luha to sa mga mata. Kaagad din siyang kinabig nito at niyakap na mahigpit. Naramdaman niyang ginawaran siya nito ng hagkan sa noon ay kinangiti niya. Hey, tahan na. Marahan niyang sinuklay ang buhok nito gamit ang mga kamay niya nang inihilig ni Francis ang mukha nito sa balikat niya. I'm okay. Sorry, Jess. Basag ang boses nito at humihikbi pa rin. Sorry, wala ako nung araw na yon. Hindi kita natulungan. Hindi ko alam na gano'n ang nangyari. Sana nandun ako ng mga oras na yon. Sana nasamahan kita, nayakap. Sana hindi ka natakot kasi kasama mo ako. Pigil-pigil niya ang luha na huwag kumawala sa mata niya. Matapos ang malagim na nangyari sa kanya, tinanggap niya ang katotohanan na wala siya ibang kakampi at aasahan kundi sarili niya lang. There is no reason to cry. There is no reason to hope. That things happen because that was meant to happen. Walang dapat sisihin kundi ang sarili ka. Kundi sana siya umalis ng bahay nila kahit gabing-gabi na. Hindi siguro mangyayari na muntik na siyang mapagsamantalahan. Hindi siguro siya ililigtas ni Alexander sa mahilig na lalaking muntik ng pagsamantalahan siya. Hindi siguro siya nito dadalhin sa kondo ni Adam. Hindi siguro mag-iisip si Adam ng kung anuman sa pagitan nila ni Alexander. Hindi siguro to magbibitaw ng masasakit na salita na hanggang ngayon dala-dala niya pa rin. Hindi siguro mawawala ang Ate Rose at Papa niya. Baka hindi siya naging transporter. Okay lang. Putol ni Francis sa kanya. Tapos na yun, wag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, nandito na ako ulit at nuknukan pa rin ako ng ganda. Aniya at pagak na tumawa. Inaplos ni Francis sa magkabila niyang pulso na bahagyang lumitaw sa manggas ng suot niyang itim na hood. Alam niyang nakita nito ang bakas ng kadena sa pulsuhan niya na hindi na nawala pa. Nakuha niya yon na mahigpit na kinakadena ng mga kumuha sa kanya ang magkabila niyang kamay at paa upang di siya makawala. Hindi lang yon ang meron siya. May mga pilat din siyang itinatago tulad ng pilit niyang pagkukubli sa maligim na sinapit niya. Hinagka ni Francis ang likod ng palad niya habang may luha pa rin to sa mga mata. Ang dami mong iniiyak. Ang daming beses mo nang nasaktan at kinuwestiyon ang sarili mo. Yet nandun ka na sa posisyon na kinalalagyan mo ngayon. Naranasan mo ng halos lahat kahit di naman dapat. You are still fighting. And I know how brave you are, my sweet. But this time I wanted to take a break and leave the rest to me. I will help you to find the justice that you and your family deserved. Jessica, a bitter smile escaped on her lips. She appreciates what Francis wanted, but no. Sa pagkakataon yon, hindi niya nahahayang mahatak niya si Francis o ang kahit sino sa madilim niyang mundo. At oo, malayo na ang nararating niya. Pero wala pa siya sa dulo. Sa kabilang banda. Inabot siya hanggang alas 5 kina Francis. Wala silang ibang ginawa kundi maglokohan hanggang dumating na rin ang magulang nito galing sa kumpanya ng mga ito. Sadyang may tagas lang kasi ang utak ng kaibigan na imbes na sa kumpanya ng mga pineda ito magbanat ng buto, mas pinili pa nito ang komplikadong trabaho. Pagsapit naman ng alas 6 ay niyaya siya ni Francis sa Club V, ang club na dati niyang pinapasukan. Pero di tulad ng dati. Maganda at maayos na ngayon ang naturang club. Pag-aari na ninyo ng isa pa niyang barkada na si Ronaldo o mas kilala bilang ex-Montemayor. Hindi na siya nagulat pa nang malaman niyang maharot na si X ang bumili ng Club V at ganyan may branches na sa 5 piling bansa ng Asia at halos 7 branches naman sa loob ng bansa. Sa harot ba naman ni X nang makita siya nito sa club? Oh my, ang ganda mo naman ngayon ah.
Sira, matagal na akong maganda. At alam ko na alam mo yon. Singhal niya naman dito. Tulad ng dati, palangiti pa rin si X. Lalo rin tong gumapot, naging maganda rin ang hubog ng katawan nito. Ipupusta niya ang puri ni Francis sa itsura at tindig ngayon ni X. Malamang na marami ng babae naghahabol dito upang palagutan ang playboy niyang kaibigan. Ano nang balita sa'yo? Nang magsara ang club dati, naglaho ka na rin na parang bula eh. Hindi mo man lang ako nagawang dalawin kahit na isang beses lang? Ganyan ba ang tamang gawain ng babaeng in love sa akin? Kinaltokan niya si X sa noo dahil sa kaangasan nito. Wala pa rin talagang nagbago sa ugali ng bugok. Dala pa rin itong electric fan hanggang 10 pindutan sa lakas ng kahanginan nito sa katawan. You're still the same Ronaldo, Montemayor, taray no? Ay, lakas pa rin ang hangin mo. Ay, iba rin. Nawala lang na ilang taon, English spoken $1 na. How to be you po. Eksahiradang sambit pa nito. Sira, baka kasi hindi lang nakarating sa iyong chismis pero yayamanin na ako ngayon. Gusto mo nga, bilin pa kita eh. Magkano ka ba? Maangas pa niyang banat sa binata. Pero sadyang ganon lang talaga siya. Nakasanay na nilang biruin ang isa't isa at syempre nagyayabangan. Sa yabang at loko ba naman ng mga kaibigan niya? Natatalo ba siya? Syempre hindi. Mas mayabang siya at times. 2. Ang pagiging loka niya. Sorry Jess, pero may nagmamayari na ng puso ko. Eh di jolin mo na lang. 2 naman yan. Akin na lang isa. Nagtawanan silang 3 dahil sa mga kapestihan nila tsaka uminom ng alak. At dahil daw mukha na siyang kagalang-galang na binibini ngayon, di na raw siya po pwedeng uminom ng inumin na malalakas ang sipa. Tamang juice na lamang daw o kaya naman ice tubig. Pwede ng Yakult para okay ang sun. Ang mahalaga siya ang bangka sa kapestihan at paiiralin niya lang ang charm power at chika ability niya para i-entertain ang mga bugok ng kaibigan. 4 na oras pa ang tinagal nila ni Francis sa club fee hanggang sa nagaya na itong umuwi. Naparami na kasi ang inom ni Kalbo at mukhang tatakasan na rin to ng kaluluwa kung magpapatuloy sa pag-inom. Samantala, si X naman ay may sariling private room sa dark room ng club fee. Hindi na nito kailan pang gumapang pa uwi. Ano? Bukay ka pa bang peste ka? Mangalingali niya ng tadyakan si Francis na ngayon mahigpit na makakapit sa poste habang sumusuka. Pati yata kaluluwa nito ay naisuka na rin ito sa sobrang kalasingan. Hala, sige, inom pa. Inom ng inom hanggang di pa tostado yung atay mo. Muli niya pang singhal sa binata habang marahas na hinahagod ang likod nito. Jess, mawawala na yata ako. Sinubukan niya ito at kung pwede lamang ay ingungod-ngod niya na rin sa mismong suka nito. Huwag kang mag-alala, ipalilibing na lang kita. Nandahan-dahang tumayo si Francis, kagad niyang inalalayan kahit na nga ba, dobre na ang bigat nito sa timbang niya. Mahuhulog yata ang matres ko sa'yo. Huwag ako, Jess, wala kang matres. Retokada ka. Sa inis, muli niya tong sinabunutan. Nagtawag na lang din siya ng tricycle upang ipahatid ang bangingin niyang kaibigan sa La Brisa. Bahala na to sa buhay nito kung paano nito hahanapin ang bahay sa subdivision. Manong, sa loob na ng subdivision sa La Brisa nyo itapon ng katawan yan. Daan-daan din nyo sa pagmamaneho dahil kahit lutang yan, lutang talaga yan. Tatawa-tawang sumaludo na lamang sa kanya ang tricycle driver. Kilala rin pala nito si Francis kaya naman kahit papaano ay napanatag siya. Nang tuloy nang mawala ang tricycle sa paningin niya, napabuntong hininga siya. Nahilot na rin niya ang kanyang sendido nang mapagtanto niya sa arko ng Santa Maria, siya nagpababa kanina. Tinignan niya yon, marahang binasa sa kanyang isip ang Welcome to Santa Maria. Ilang taon na rin simula ng huling apak niya sa lugar na ito. Pakiramdam niya tuloy naninikip na ang puso niya. At sa bawat paghakbang na gagawin niya, parang bumibigat ang mga paa niya. Tila ayaw kumilos nun at mas gugustuhin na lang yatang umatras. Inayos niya ang suot niyang itim na hoodie jacket pati na rin ang itim niyang headband o choker. Ilang beses din siyang sumalida ng malalim na paghinga tsaka napagdesisyonan na lumakad papunta sa dati nilang bahay. 5 minuto na bago mag-alas 10 pero tahimik ang daan sa simbahan na madalas niyang dinaraanan noon. Malamig na rin ang simoy ng hangin na talaga namang napapangatog sa kanya.
Sari-saring emosyon din ang bumabalik sa bawat paghakbang niya. Ganon pa man, nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad hanggang sa tumambad sa kanyang harapan ng gate ng dati nilang bahay. Walang nagbago roon. Nagkaroon lang na 2 solar light post sa magkabilang gilid ng gate pero ganon pa rin naman. Pareho pa rin naman ng pintura. Kahit hindi na masyadong maaninag, alam niyang halos kapipintura lamang noon. Nang silipin niya naman ang dati nilang bahay, napakadilim noon, parang walang tao. Tahimik at mukhang nalipas na nga ng panahon. Tiningala niya ang pader na hindi naman ganon kataas. Tinatansya niya rin kung kaya niya bang akitin yon o hindi at kung may aso na ba sa dati nilang bahay. Kung meron man, lutuin ko na lang. Ani niya sa sarili at saka ekspertong inakyat ang pader. Gabi na at wala na rin naman masyadong bahay sa katabi ng dati nilang bahay. Tahimik na rin ang paligid. Ultimo huni ng ibon o insekto sa gabi, walang maririnig. Maingat siyang tumalon sa pababa at sinikap na hindi makalika ng ingay. Dahan-dahan din siyang lumapit sa main door at magang hinawakan ang seradura. Ngunit nang pihitin niya yon, nakalock. Kaya naman nagtungo siya sa kabilang gilid kung saan may pinto na papunta sa dati nilang kusina. Ngunit nang muli niyang pihitin ang seradura, nakalock din. Wala na siyang ibang choice kundi sa bintana dumaan. Sa pagkakatanda niya, wala namang screen o rehas ang bintana nila. Jalo silang din ang bintana nila kaya naman napaka-basic na para sa kanya. Tanggalin yon kahit 3 piraso lamang. At nang magawa niya na, kusa siyang napangiti bago pinagkasya ang sarili sa maliit na espasyo para makapunta sa loob. Adam's POV. Xander was tired. 3 meetings sa magkakaibang kumpanya ang pinuntahan niya. Nag-close din siya ng deal sa 2 investors ng GGC na dapat ang kapatid niyang si Alexander ang gagawa. Pero dahil lutang na lutang kapatid niya at pagsintang pururot nito, kahit hindi niya trabaho siyang gumawa. Sa Sierra Vista rin sana siya tutuloy at babalik na lang ulit kinabukasan sa Las Casas. Pero nang mabasa niyang arko ng Santa Maria, kagad niyang kinabig ang manibela. Dumiretso sa bungalow na binili niya. Bagamat di pa tapos dahil kaumpisa pa lang halos na iparenovate na yon, pwede naman ng tirahan. Sa likod na lang din siya ng bungalow. Nag-park pagkapasok tsaka bumalik sa gate upang ilak iyon. Pagod na siya. Ngayong araw na kahit pagkain na hindi niya na nagawang kainin pa. Ang gusto niya na lang mahiga at matulog dahil bukas trabaho na naman. Ganoon lagi ang routine niya. Minsan nga naisip niya bumaba na sa pwesto niya. Pagkapasok sa loob ng bahay ay pinatay niya na ang lahat ng ilaw. Sanay naman siya sa dilemma at sa ulo niya rin niya ang bawat sulok ng bahay kaya nakakagalaw siya ng maayos kahit walang ilaw. Dumiretso rin siya. Inuoko pa niyang silid saka nagtanggal ng pangitaas at tiniyahan na lang kanyang pantalon. Tinagal niya rin ang suot niyang sapatos bago binagsak ang kanyang katawan sa lumang kama. Inamoy-amoy niya pa ang bedsheet, pati na rin mga lumang unan saka siya napangiti. Ilang taon na ang mabilis lumipas, pero ang amoy doon na laging nagpapakalma sa kanya, hindi pa rin nawawala, hindi kumukupas. Ilang minuto lang namimigat na ang mga mata niya at dinadalaw na rin siya ng antok. Ngunit gano'n na lamang pagbalikwas niya na may marinig siyang kaluskos sa pintuan. Hindi siya nagkamali sa narinig dahil ilang beses na rin siyang muntik ng nanakawan. Dahan-dahan siyang bumangon at maingat na naglakad sa pinto ng silid. Tulad ng nakasanayan niya, naglakad siya at hindi maririnig ang yapak ng kanyang mga paa. Lalo pa siya naging alerto nang muli niyang narinig ang kaluskos sa may bandang kusina. Kinuha niya ang armas niya at saka dahan-dahang umupo sa pang-isaang upuan sa gilid ng sala kung saan di niya agad makikita kahit na nga may liwanag. Matyaga siyang naghintay roon hanggang sa narinig niya na ang paglapat ng paa ng kung sino mang pangahas na manlolob sa bahay niya. Napangisi siya nang maramdaman kung gaano kaingat itong naglalakad papasok sa loob. Pero hindi yun uubra sa kanya. He positioned himself. Tinutok niyang armas sa kinatatayuan ng loob. Alam niya kung nasa ng taong loob sa bahay niya. Sa pamamagitan ng yabag nito sa lapag, alam niya kung saan to nakapwesto. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad na parang di lumalapat sa segang kanyang paa. Hanggang sa naramdaman na lang niya, nasa likuran niya na ng kung sino mang pangahas na nakatayo sa harapan niya. May ingat niyang tinutok ang hawak niyang armas sa likod nito. Isang maling galaw lang, hindi siya magdadalawang isip kalabitin ang gatilyo. But when the intruders move a bit,
He smelled the familiar scent that calmed her for so many years. A scent of a woman? One bad move, and I'll pull the trigger. Alam ni Adam na hindi niya inaasahan ang manloloob. Sa kanya ay isang babae. Naaamoy niyang natural na amoy nito. Ramdam niya ang tensyon sa katawan nito. But still, she seemed dangerous. Who are you? Tanong niya sa salat na emosyong tono. Hands up and turn around. Giit niya pa. Ngunit di niya inaasahan ang gagawin ng babae. Maliksi itong umikot paharap sa kanya. Tsaka malakas sa tinabig ang kamay niya, dahilan upang mabitawan niya ang armas na nahulog sa kung saan. Kaagad din tong dumistansya at sinipa siya sa dibdib na napatras sa kanya ng bahagya. Oh my! That was a roundhouse kick. Mabilis at naging sunod-sunod pa ang pag-atake nito sa kanya. Ano bang pinagkawalan nito? Na pagsipay bahagyang tumatama sa kanya, pero kalimitan ay naiiwasan niya. Ayaw niya sana itong patulan dahil bukod sa babae ito, gusto niya itong mahuli ng hindi nasasaktan. Gusto niya itong kausapin at tanungin kung bakit to nang loloob, kung ano ba ang intensyon nito, at kung may nagutos nga ba rito. As one of the 7 bosses, Adam knew that he has a lot of opponents. Marami rin ang gustong tumapos sa kanya. Hindi sa natatakot sa or what, pero gusto niya pa rin malaman at baka may kinalaman ng pangloloob sa kanya sa huling misyon na ginawa nila. Got you! Marin niyang hinawakan ng palapulsuhan ng babae nang mahuli niya ang kamay nito. Isang pagkakamali lamang, kayang-kaya niya na itong balian ng buto. Pero tila may kung ano sa balat nito na sandaling nagpawala sa kanya sa konsentrasyon. Mainit ang balat nito sa kanya na nagbibigay ng libo-libong boltahe sa bawat himaymay ng katawan niya. Sumubok pa rin ang babae, pero mariin niya ring hawak ang kamay nito. Hindi niya ito binitawan at sa halip, mas lalo pang tinignan ng pagkakahawak dito. Don't move! Aniya habang pilit na sinasangga at pinipigilan ng babae sa kapipitlag. Ilang beses pang pumitlag ang babae hanggang tumigil na ito at nanatili lang na nakatayo habang marin niya pa ring hawak ang palapulsuhan nito. Hinila niya rin to malapit sa switch ng ilaw upang dito makawala. But when he turned on the lights, Jessica's POV. Jessica knew that there is someone behind her. Kinabahan siya at unti-unting pinagpapawisan. Lalo na maramdaman niya ang pagtaas nito ng kamay at pagtutok nito ng kung ano sa likuran niya. She knew that she was in trouble. One bad move and I'll pull the trigger. Naging alerto siya. Hindi siya pumunta sa dati nilang bahay upang mag-amok ng away. Pero kung nasa alanganing sitwasyon na siya, hindi maaaring hindi siya pumalag. Malakas niyang tinabig ang kamay ng lalaki at tulad ng inaasahan niya, nabitawan nga nito ang hawak nito. Nagkaroon siya ng pagkakataon upang dumestansya dito at sipain to ng malakas sa dibdib. She did her best and skills in basic martial arts for self-defense, pero hindi niya inaasahan na marunong din ang lalaki at kagad siyang nahawakan sa pulso. Alam niyang isang pagkakamali lang, maaari siya nitong balian ng kamay. Pumasag-pasag pa siya habang nag-iisip kung ano nga ba ang gagawin, but to her horror, wala na siyang maisip. Wala siyang magawa. She felt hopeless. And suddenly, she felt scared. Hanggang sa ilahin siya ng lalaki at buksan nito ang ilaw. Kagad siyang nagyoko ng mukha upang hindi siya masilaw. Kagad din siyang tumalikod upang iiwas dito ang kanyang mukha. Who are you? Tanong ng lalaki. His voice, it sounds familiar? What are you doing here? What do you want? Who sent you here? Sunod-sunod pa nitong tanong. Nanatili siyang tahimik hanggang sa umiikot ang lalaki para makaharap siya. Mariin niyang pinikit ang mga mata niya na maramdaman niya na hinawakan nitong mukha niya at pilit na tinaas upang pakita nito ang mukha niya. And when he did that, she felt him stunned and his palm seemed tensed and shaking. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata at ganoon lang dan ng gulat at panlalaki ng mga mata niya nang masalo niyang gulat na gulat at kulay asul nitong mga mata. Jessica, Adam? Magkapanabayan nilang sambit. Her heart raced. Naninikip ang puso niya tila hindi siya makahinga. Ilang taon na nga ba? 1? 2? 5? Hindi niya na alam. Hindi niya na matanda ang eksaktong bilang. Simula na nag-kidnap siya at ginawang transporter ng mga sindikato, wala na siyang naging balita pa kay Adam. Kahit nung nailigtas siya ni Francis at ninirahan siya ng halos 1 taon sa Sicily upang ayusin ang kanyang sarili, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon upang alamin kung ano ng balita dito.
On the contrary, Adam was the last man that he wanted to see. Pero bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa sila nagkita at sa gantong paraan pa? Sa misyon ni Francis na pilit niyang sinilihan sa Baguio, naroon din si Adam. Nakita niya tong kinausap si Mr. Lee na naging dahilan para ma-distract siya sa kanyang misyon. Kung bakit ito naroon, hindi niya rin alam. At wala na rin siyang pakialam. She did not want to hear anything about him. Hanggat maaari iiwasan niyang manood ng TV at magbasa ng mga magazines at dyaryo. Ayaw niyang makita ang pagmamukha ng lalaki. Ayaw niyang malaman kung ano naging buhay nito sa nakalipas na 6 na taon.